Inilahad na dating staff ng yumaang DPWH Undersecretary na si Catalina Cabral kung paano pwersahan umanong kinuha ni Congressman Leandro Leviste ang mga dokumento mula sa kanilang opisina. Itinanggi po yan ni Leviste. Saksi si Joseph Moro. Kuha ito ng pagpunta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Sa videong ito, nakuha pasado alas 5 ng hapon na, makikitang lalabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pupunta sa programming office sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV, lalabas sina Cabral at Leviste mula sa programming office. Si Leviste may hawak na mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral. Ito yung opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral dito sa DPWH Central Office. Walang CCTV sa loob at ayon din sa mga staff na nakausap natin, ang hindi nakita sa CCTV ay yung mga naging aksyon ni Batangas Representative Leandro Leviste kung saan may hinahanap siya ng mga dokumento kay Cabral. Pwersahan o manong nanguha si Leviste ng mga dokumento at kumopya ng mga files sa computer sa opisina ni Cabral at programming office. Hiniling nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan dahil sa takot para sa kanilang seguridad. Ayon kay Kim, hindi niya tunay na pangalan, hinahanap ni Leviste kay Cabral ang mga proponent o pangalan ng mga mambabatas para sa mga proyektong nasa General Appropriations Act o GAA ng 2025. Nakita po namin sa loob, parang si Kong po, kuha siya ng mga dokumento. Hawak niya po yung phone niya. Tapos binibidyohan niya po lahat ng mga papel. Tapos si ma'am po, parang Kong, huwag naman, ano po bang kailangan niyo, prepare naman na. Tapos that was the time na medyo tumataas na po yung boses ni Kong. Ang sabi niya po noon na, bakit may tinatago ba kayo? May isang pagkakataon ding nasugatan si Cabral dahil sa pakikipag-agawan ng dokumento kay Leviste. Pagkapasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya, yung ibang papel po nun meron mga dugo din. Si Kong nagvi-video lang po. Nagtuloy-tuloy lang siya nagvi-video, nagtitake ng pictures. And then, doon na po kami nakiusap kay Kong na baka Kong pwedeng huwag naman ganito. Huwag naman. Kasi may sugat na po si ma'am. Dito makikita na tila may bandage na sa kamay si Cabral habang may kausap ito sa telepono. Para daw mapayapa si Leviste, iniutos ni Cabral na bigyan ito ng kopya ng listahan ng National Expenditure Program at GAA na nakalagay ang pondo sa mga distrito para sa taong 2025. It doesn't necessarily mean po na sila po yung nag-propose. Kasi kami, pinaplatnan namin kung ano talaga yung nasa official document, kung how much talaga ang napunta doon sa district na yon, sa NEP and sa GAA. Hindi yan yung request. Ni... Request ng mga congressmen, mga pasingit niya. Hindi po. Hindi po. Kung ano sa... Kung saan located yung project. Bawa. Province A. Oh yes. Kung saan talaga located yung project, doon naka-lodge yung allocation na. Pero dahil natagalan ang pagpiprint ng dokumento, pinuntahan na ni Leviste ang opisina kung saan ito piniprint. Doon daw, sapilit lang nangopya ng mga files galing sa computer si Leviste. Umupo po doon si Kong. Tapos nagkalikot-kalikot na siya ng mga ng mouse, ng keyboard. Sinabi ko naman po na, Kong, wag naman ganito. Umabot pa nga po ako sa point na sabi ko, Kong, empleyado lang kami, baka pwedeng wag naman kami idamay. Nakikita ko na po si ma'am. Nanginginig na siya, tapos tumitingin siya sa amin. Tumigil na lamang daw si Leviste nang dumating si Cabral. Pasado alas 6 ng gabi, umalis si Leviste sa DPWH. Nagdesisyon daw silang magsalita ngayon dahil si ginagawa na rin ni Leviste. Ayon kay Leviste, pumunta nga siya sa opisina ng Cabral pagkatapos niyang puntahan ang isang assistant secretary ng DPWH. Itinanggi ni Leviste na nakipag-agawan siya ng mga dokumento kay Cabral. I vehemently deny na may inagawan akong dokumento from Yusek Cabral. At ang tanong ko po,
bakit ngayon lang po yung sasabihin kung totoo man yan. Tinanong namin si Leviste kung totoo rin na nangopya siya ng files mula sa isang computer at kung ano ang mga nakuha niyang dokumento. You were able to get some documents from the desktop. Hindi mo lang sabihin, You can see pwedeng I hope that the public can see na lahat ng direction ko ay para maging transparent tayo sa budget. anong file nakuha mo, sir? Kung meron. Basta ang sinasabi ko kay Sec Vince, wag nang tanongin anong meron ako. Ilabas mo nang lahat ng meron ka. Ang mga ginawa daw niya sa opisina ng Cabral may basbas ni DPWH Secretary Vince Dizon at hindi rin daw niya ginagamit lamang si Cabral. All of this was with the authorization of Sec Vince. Kasi muli, andun nga po si Yusek Cabral. Yeah. Na on the phone naman si Sec Vince. Wala naman nagsabi sa akin na huwag mong gawin yan. Bagay na itinanggi ni Dizon. Legislative district breakdown, absolutely. Pero yung pag nakaw niya ng files sa computer, huwag ang imprimatur yun. Yung pag ano, yung nakipagagawan siya ng papel kay Cabral, huwag ang imprimatur. Basta, huwag ang imprimatur. Nasa ombudsman na rin daw ang mga dokumento. Documents are already with the ombudsman. So, the ombudsman will decide what to do with those documents. At kung hindi man daw nila ipinablotter o nireport sa pulisya ang ginawa ni Leviste, I-request kasi si Kaki na huwag ko nang pagkain eh. Nag-request ako kay Kaki. Nag-request si Kaki sa akin. Ayaw mag-sworn statement eh. Natatakot siya gano'n eh. inilabas naman kanina ang resulta ng 3D scanning ng PNP Forensic Group sa bangin kung saan natagpuan si Cabral. Natagpuan ang kanyang labi 0.2 hanggang 0.8 meters lamang ang layo mula sa paanan ng bangin. Indikasyon daw ito na walang tumulak sa kanya. Kung tinulak ito, chances are lalayo pa siya doon. So makikita nyo dito na ang kamay niya, yung palm ng kamay niya, ay may gasgas din po. No? Pati yung likod, may gasgas din po. So ang laki po ng probabilidad na nagpadaos-dos po talaga siya. Batay sa toxicology test, nagpositibo si Cabral sa isang antidepressant drug na posibleng nagkaroon daw ng negatibong epekto sa kanya. Sa taya ng forensic group, namatay si Cabral sa pagitan ng alas 3 at alas 5 ng hapon noong December 18. Pagbagsak sa lupa, unang tumama ang kanyang paa bago nabagok ang kanyang ulo. Batay sa bali sa bukong-bukong, binti, hita at dislocated hip joint. Wala pang DNA test dahil walang ibinigay na DNA sample ang kanyang mga kaanak. Pero ayon sa forensic group, walang dudang kay Cabral ang bangkay dahil tugma ang fingerprint nito na nasa 2014 record ng NBI. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Niretipikahan na ng Senado at Kamara ang Bicameral Conference Committee report ng 2026 National Budget. Sa kabila po yan ang pagtutol ng ilang mababatas. Saksi si Ian Cruz. Bago magmosyon para maratipikahan ang Bicameral Conference Committee report kaugnay sa 2026 General Appropriations Bill, inilahad sa plenaryo ni Senate Finance Committee Chairperson Senador Sherwin Gatchalian na edukasyon pa rin ang may pinakamalaking alokasyon ng budget sa 2026. 1.35 trillion pesos yan, katumbas ang historic na 4.4% ng ating gross domestic product o GDP. Dagdag niya, pinatibay rin ang pondo para sa kalusugan na may 447.6 billion kasama ang pagpapalakas ng zero balance billing sa DOH hospitals at piling LGUs. Ilang ahensya naman na nakinabang sa realignment ng pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang ang sa PhilHealth na tumaas sa 129.78 billion pesos dahil sa mahigit 16 billion peso na realignment mula sa DPWH. Nasa 39.8 billion pesos naman ang pondo ng NDRRMC na nadagdagan ng 4.2 billion peso realignment mula rin sa DPWH. Pinakamataas din sa loob ng mahigit isang dekada ang 214.39 billion pesos na pondo ng agrikultura. Kaya ang pondo na ito, direkta raw mararamdaman ng taong bayan. Pero kailangan pa rin magbantay kung paano nagagastos ang budget. Naumpisan na po natin ang mga reforma para sa isang bukas na proseso sa budget. Ang mahalaga ay magpatuloy, magpursigi at huwag magpatinag sa dating gawi at baluktot na sistema. Ilan sa senador na nasa plenaryo ang bumoto para maratipikahan ang BICAM report pero mayroong reservation. My vote is yes for the BICAM version of the 2026 national budget, even as I have serious reservations about unprogrammed appropriations and other issues.
Tiniyak naman ni Gatchalian na may safeguards na ilatag para magamit ng tama ang unprogrammed appropriations. Tungkol naman sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program o MAIFIP, ang reserbasyon ni Senador J.V. Ejercito. My reservation arises from the steep rise in the budget allocated for the MAIFIP, which has doubled compared to the amount requested in the National Expenditure Program. Patungkol naman sa PhilHealth, ang pasubali ni Senador Loren Legarda. My reservations arise from the national government's continued failure to remit PhilHealth's actual legally mandated sin tax revenues from year 2023 onwards and statutory shares from PCSO and PAGCOR since 2019, undermining the Universal Health Care Act and delaying the transition to an institutionally guaranteed zero out-of-pocket care framework in public health utilities and facilities. Si Senate President Soto ang naglahad ng botong yes ni Senate Pro Tempore Ping Lacson na wala sa sesyon. He voted yes with strong reservations regarding the MAIP and the AIX, just to manifest that the national budget must not be a political tool and free from political exploitation. Binasa niya rin ang botong yes si Senador Kiko Pangilinan, bagaman may gustong ipavito na probisyon. The reservation of Senator Pangilinan, although positive, of course, yes, he voted yes. No? He was reservations on the authorization of the DA to enter a MOA with DPWH for FMR implementation. So only DA and LGU ang proposal niya, siyempre. Bumoto ng no o kontra sa ratifikasyon ng BICAM report sina Minority Senator Robin Padilla at Rodante Marcoleta. Tila bumalik sa dating forma ang mga alokasyon na maingat nating binantayan. It seems that we have let our guards down in deterring provisions prone to abuse and political patronage. Hindi naman pumirma sa BICAM report sina Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Bongo at Senadora Amy Marcos. Hindi pa batid ni Gatchalian ang dahilan ng mga kapwa-senador. Pero paniwala ni Senate President Vicente Soto III na magiging corruption-free ang 2026 budget depende kung paano ito babantayang gastusin, lalo na ang mga infrastructure projects. Wala pa namang isang minuto ay natapos na ang sesyon ng Kamara at naratipikahan ng BICAM report para sa 6.7 trillion peso 2026 national budget. May mga kongresistang sumubok para tumutol at ipaliwanag ang kanilang boto. Nakakagulat, nakakadismaya na ganon kabilis yung ginawa nila. Mukhang, orchestrated syempre yung mga ganyan na mga laro. Pero depensa dyan ni Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, na chair ng House Appropriations Committee. Pag viva voce po, usually hindi na ina-explain yung vote. Wala pong pork barrel sa 2026 GAA at makikita nyo po na meron pang safeguard na inilagay tayo, which again is that prohibition on political involvement in the distribution of cash and other financial aid. At hindi rin totoo na pork-free ang budget na ito. Mahigit 58 billion ang nadagdag sa mga lump sums para sa LGU, para sa mga infrastructure projects at ayuda na idadaan na sa LGU ngayon. Kung dati sa mga distrito, ngayon sa LGUs. Ngayong naratipikahan na ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang BICAM report ukol sa General Appropriations Bill, ipapasa na ito sa Pangulo para sa kanyang pirma. Una nang sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na sa unang linggo ng 2026 inaasahang pipirmahan ng Pangulo ang national budget. Kaugnay naman ang report ng PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism na ang distrito niya ng kanyang kapatid at Speaker Boji D ang may pinakamalaking DPWH insertions sa 2026 budget, sabi ni Swansing. Wala pong insertions sa ating budget, wala pong tago na mga pondo na o programa na isiningit sa budget. Lahat po ito ay dumaan sa masusing deliberasyon ng Kongreso at lahat po ito ay nakabase doon po sa mga in-endorse ng mga district engineering offices ng kanya-kanyang mga distrito base po sa mga pangangailangan. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.
May mga nagsimula na bumili ng mga pampaswerte para sa papasok na Year of the Fire Horse. Saksi si Ivan Merina. Sa mga panahong ito, ilang araw bago magpalit ng taon, pila-pila na ang mga kumukonsulta sa isang feng shui expert sa isang tindahan ng Lucky Charm sa Binondo, Maynila. Ang papasok na taon, Year of the Fire Horse, simbolo ng masidhing determinasyon at mabilis sa kilos. Fire Horse, mas more gusto natin siya tignan as a positive energy. This is a year of like passion and also determination. Importante lang talaga, syempre may sipag, may tiyaga, diskarte, and pinaka-most important, aware tayo sa mga gusto natin mangyari. Hindi birong ginugugol ng mga naniniwala para sa mga pampaswerte. May ibang mga Lucky Charm kasi, libo-libong piso rin ang halaga. Bukod sa magandang swerte sa trabaho at negosyo, isa pa sa pinakakaraniwang hiling ng mga nagpupunta rito, ang mabuting kalusugan sa bawat taon. Si Juvie Cunanan, ika-4 na taon nang lumuluwas mula sa Pampanga para bumili ng Lucky Charm. Nakaramdam daw kasi siya ng pagbuti, hindi lang ng kanilang kabuhayan, kundi maging ng kanyang kalusugan para sa iniindang karamdaman sa tiyan. Good health lang. Yun lang, good health. Kasi medyo, yung sabi niya sa akin kasi last year, yung tiyan ko, parang totoo naman. Sana yun pa rin, good health pa rin yung gusto ko. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.